Angkol na magkatagnaong. Pwede naman tanis ninong sa kasal. So ngayong araw na ito mga kajami, samahan nyo kami maki-attend ng kasal. Dahil nga inibitahan kami bilang isang taga-inom at taga-kain ng kanilang handa. Iyaya kasi kami ng tropa namin dahil nga ikakasal yung kapatid niya. Aba syempre makakatanggi ka pa ba, libre tanghalian na yun. Sabi nga ni Kamang yan, por dago. Kaya na may bumiyahe kami kaagad kasi ngayon na problema na nga si ate Aaron nyo, baka nga daw late na nga daw kami. Kasi nga yung usapan ni alas 9, umalis kami sa bahay 9:30 na. Kaya nga parang gusto na akong awayin ng asawa ko. Pero alam ko naman dahil nga bilang isang Pinoy, nasa dugo na natin talaga ang palaging late. Pagkadating namin, nakita pa rin namin si paring Wari na naghatid pa sa kanyang mga bisita at sa mga ibang kasamahan. Kaya yun, sabi ko kay ate Aaron nyo, ayan na diba, hindi pa nga nag-i-start. Pero nung pagkasilip namin dito sa may loob guys, may mga tao na nga, ayun na nga yung multicab na pula, yung dumaan, sila Warin ang sakay nun. Kaya akala nga namin elite na nga kami kasi nga may mga tao na nga sa loob at akala namin mag-start na. Kaya naman nung pagsalita ng pare, pumasok kami kaagad kasi akala nga namin start na nga yung kasal. Iba pala yung pinasukan namin, binyagan pala. Nakita ko nga rin yung isang kumpare ko dito, nagnininong din sa bata. Kaya ito na nga yung time na papasok na nga kami ng simbahan at medyo naiya nga ako guys kasi nga baka isipin ng mga tao dito sino yan? Ba't biglang pumasok? Buti naman maya-maya dumating na rin sila Nestle, kaya por dagu. Kaya na may sinalubong kagad ni ate Aaron nyo. Pagkadating nga nila Nestle, umalis lang din sila kagad kasi isip-isip nila baka daw kulangin yung panghalad. Malapit lang naman yung Gaysano, pwede lang din naman nila lakarin. Kaya may naglakad na sila papuntang Gaysano para makabili ng kunting pagdagdag doon sa nila panghalad. Ito na nga ipapasok na nga sila kagad at shout out kay Kuyang Guard na pogi. Dumiretso sila kagad dito sa may groceryan para naman makabili kahit ano lang ba, noodles, dilata. Maganda sana pag prutas kaso nga lang malayo yung prutasan dito sa may terminal. Pero ayos na yung mga noodles at dilata, wag lang naman pasobran, baka magka-UTI naman si Padre. Baka isipin ni Padre, tapos na yung pandemic Ayan, bumili sila ng 3 flavor ng pancit canton, tapos mga dilata, tapos ayan, binayaran lang kaagad para naman may pabalot na. Sila Ira na nga lang din ang dumiskarte ng pambalot, bumili lang sila ng pambalot, tapos lagyan lang ng karton. Ganon, maganda na rin naman tingnan. Video dito, bagay na bagay ni ate Aaron yung mag-share no? Nax, may cameraman no? Grabe si ate Aaron, artistahin naman talaga Pagkatapos nilang bayaran, lumipat sila dito sa nagtitinda ng pambalot para naman mapabalot na nga yung kanilang dalan nag-grocery. Pansin ko lang guys yung mga cashier sa groceryan, ba't parang anlulungkot? Pag tuwing bumibili ka, lagi nakasimangot no? Di na natin alam kung paano sila i-comport. Parang bagay magsama yung cashier sa grocery tsaka yung registrar. Dalasan talaga sa mga nakikita ko nakasimangot. Di ko alam kung bakit. Okay, back to the topic. Ayan na nga yan binalot-balot na nga ni ate Aaron niya yung mga sardinas. Nilagyan niya lang ng karton panghapin para naman malapad, di ba? Pagkatapos bumalik sila kaagad dito sa may simbahan. Ayan, nilagay na nga nila dito sa may misa. O di okay na, dumami-dami na yung panghalad kina Father. Maya-maya mag-start na nga yung wedding at papasok na nga yung ikakasal pati yung mga kasamahan. Sobrang simple lang talaga ng kasal nila guys. Talagang walang kahalo-halong kaimihan. Parang yung pinaka-importante lang talaga yung gusto nila. Yung pinaka-importante kasi dito makasal sila. Kasi yung mga bisita nila guys, mga relatives lang din. Parang kami nga lang yung hindi. Pero para sa akin, parang gusto ko na rin tong ganito. Parang ano lang ba, pang ibang bansa lang ba? Diba yung mga foreigner pag ikakasal, parang family lang din. Family sa kabila, family sa lalaki at sa babae, kabilaan. Kasi ganun lang din naman pag iyayin mo yung taga-outsider o sabihin nating family friends, chichismis ka lang din naman, yung lumpia nyo makunat. Pagka uwian yan, sasabihin pa yan, bakit yung pansit nila maputla? Tapos nagbabalot pa pagka nauwi. Para yung gusto nila guys, civil wedding lang pero nasa simbahan. Pero sa nakikita ko sa kanila, masaya sila pareho. Masaya yung babae, masaya yung lalaki. Yung babae parang hindi nagsisisi na yung kasal niya, napakasimple lang. Kahit nung pagkadating doon sa bahay nila guys, napakasimple lang talaga pero sobrang saya. Pati nga kami nakiki-enjoy doon. Parang hindi kasi sila nakakailang kasama guys. Pero talaga pagdating dito sa mga bata, mas malakas pa yung boses nila kaysa sa pare. Kaya naman yung mga nagbabantay talaga namang stress. Medyo marami din kasi yung mga bata guys, kaya may kalaro si Zion. Napakahirap pa naman kontrolin kasi nga bata. Maya siyempre nag-start na nga yung mass, kaya naman nakikinig muna kami sa mga sinasabi ni Father. Yung topic naman ni Father about din naman sa mga mag-asawa, kung anong dapat gawin, anong magandang gawin. Pagkatapos naman ng wali ni Father, pinapatawag na nga yung mga ninong at ninang, mga sponsor. First time kong makapasok dito sa simbahan sa may Gaysano kasi napakaganda pala din, napakalinis. Hindi ko sana to i-voice over guys, kaso lang hindi nakamay kasi si Father, hindi rin naman maririnig yung boses niya. Basta parang pinipray over lang nila yung bagong kasal o yung ikakasal ng mga ninong at ninang. Kumbaga sila yung witness ba sa mga pagmamahalan nila. Pag tinatanong ni Father, sangayon ka ba? Diba may ganon yon? Hindi mo ba siya pagtatalsikan? Ganon.
Pagkatapos naman sa mga ganon, siyempre palitan, medyo mahaba yun. Gagayahin mo kasi kung ano yung mga sinasabi ni Father. Pagkatapos nilang i-express ang kanilang pagmamahalan, siyempre binibindusyonan ni Father yung mga singsing. Ganito din kami dati nung kinakasal kami ni Ate Aranyo Kaso yung sa amin kasi may paiyak-iyak version. Talagang nagpang-abot yung sipon tsaka luha Ito na nga guys, lalagyan na nga ni Father ng holy waters, yung mga singsing kasi nga ipapasok na nga ni lalaki yung daliri sa singsing ni babae. Kailangan daw walang tanggalan till death do us part. Nakikinuha na nga nila yung singsing at sasabing, ikaw babae, tanggap mo ba si lalaki bilang isang kabiyak ng iyong nguso? Opo, Father. Ganun yun. Tapos si lalaki naman tatanungin, ikaw lalaki, tanggap mo ba si babae? Opo, Father. Now kiss the bride. Ganon. Pagkatapos naman yan, siyempre ibibigay na nga yung mga halad bilang pasasalamat at siyempre, ganun talaga, di ba? Ayun, ang cute ng bata. Siya yung nagdala ng ano guys. Di ba guys, napakasimple lang ng kasal nila. Hindi na nila kailangan ng bridesmaid, maid of honor. Kaimihan lang naman yun. Yung pinaka-importante sa kanila, mayroon silang ring bearer, yung cord, bilo, yung mga importanteng mga ginagawa sa kasal. Saka yung coins. Ito na nga guys, sa pinaka-importanteng part sa pagkabit ng bilo at saka cord. Parang ito kasi yung sinasabi nila na to become one, di ba? At syempre, pangalawat na rin. Di ko alam kung ano sa Tagalog ang pangalawat. Basta yung kakain ka ng tinapay, tsaka yung pan sa kaluwasan o kalisa kung dugo. Pero ba't malungkot ang beshi ko? Kaya nyo naman talagang seryoso sa pagkikinig. Tapos pag tinatanong ano sinasabi ni Father, hindi alam. Katapos naman sa mga sinasabi ni Father, syempre mga lawat na nga tayo. Pupunta tayo doon sa harap kasi nga kakain nga tayo ng tinapay sa kaluwasan. At tingnan nyo naman yung mga bata guys, nandito lang nagsi-cellphone. Kahit talaga pa cellphone mo, sobrang ingay pa rin talaga. Ayan sila sa may ilalim. Ayan, may dami kasing kalaro. Ayan sila Ethan. Ito yung kaklase niya si Ethan. Tapos may dalawang babae din. Kaya naman talaga yung mga parents nila tamang ano na lang talaga sipat-sipat ba. Ayaw talaga makinig yung bata. Wala tayong magagawa dyan. Sayang tinanggal na nga yung bilo kasi nga ipatapos na nga yung kasal. Ayan, congratulations sa Granado family. Ayan, Mr. and Mrs. Granado. Ayan, congratulations po. Pagkatapos ay syempre picture-picturean na nga. Tinanggal na nga yung upuan kasi syempre para makapag-picture din sila Father at sa mga bagong kasal. Kaya naman guys, hindi kami magpapahuli at magpa-picture kami kaagad at syempre alangan naman, di ba, hindi. At syempre hi muna at magpa-picture na nga rin isa-isa ang family, relatives, ayan. Sila-sila lang, di ba? Pagkatapos syempre papunta na nga tayo sa bahay nila kasi nga hindi na kailangan ng mga receptions. Doon lang tayo sa bahay nila guys at kita-kita tayo sa next vlog at thank you for watching. Ayun. Talagang hirap na hirap si Ate Erin yung kay Zion kasi nga ayaw talaga mapapicture kasi gusto niya nga daw mag-play. Ayan na, takbo ng takbo. Pinagilitan na naman ng mama niya kaya ayun, iyak tuloy. Tinan niyo yung mukha patingin sa mukha sa naiyak be. Bye-bye.